tayo, tatalari yung tanong natin, ano? Si Martin Luther, 10 years naging pare, noong 1517, nag-alburuto, naglagay ng thesis niya sa mga pinto ng simbahan, kinalaban ng simbahan. At ang sabi niya, no, mali. Totoo bang mali ang simbahan? Kaya ngayon ang tanong natin yung bang pagtalikod ni Martin Luther, kung ang dahilan ay mali ang aral ng simbahan? Dahil ba sa aral talaga? Ano ba talaga gusto nito? Totoo, meron nung sikreto ano yun pangyayari yan pero hindi na rin sikreto, nabunyag nasa kasaysayan Kung hindi, ang dahilan ng pagtalikod ni Martin Luther ay dahil sa giumano'y mali ang aral ng simbahang Katolika, ano ang tunay na dahilan ayon sa tala ng kasaysayan? Okay, siya ho ay nag-interest na mag-asawa. Ayun naman pala. Nag-alburuto siya not because of the teaching, not because of the doctrine. Baka sabihin niya, baka i-bentin niya lang yan. May pangalan ba? May pangalan kung kailan siya nagpakasal. Ano yan? Si Felix Manalo bumuhay ng patay, walang detalye? Ito may detalye. Okay, sino po ba yung pinakasalan? Si Catarina Bonbora noong taong 1525. Nagpakasal sila. Kaya si Martin at si Catarina nagpakasal. Kaya pala siya naggawa ng pagkampi-kampi rather na paglaban sa simbahan, hindi pala dahil mali ang aral, gusto niyang mag-asawa. Gusto niyang mag-asawa. Ngayon, ano ang ikakikilala, tatalari, sa mga taong natalikod sa tunay na simbahan ng ating Panginoon Jesucristo? May pagkakakilanlan yan. May pagkakakilanlan. Ano sa palagay mo? Ito po, mga kapanalig po ninyo. Ito po ang kakikilala sa mga taong tumalikod sa tunay na simbahan ni Jesus. Basahin ko po ang 2 Pedro, Kabanata 2.1, ang Mateo 24:10-11, ayon ito sa pagkakasunod-sunod na rin. Noong una, may mga huwad na propeta na lumitaw sa Israel. Gayon din naman may darating sa gitna ninyo ng mga huwad na guro, marami ang magpapanggap na propeta at ililigaw ang mga tao. Ako yung tanong natin, tatalari, ano ang pagkakakilala ng mga taong natalikod sa tunay na simbahan ni Jesus? Ang mga tumalikod ay nagpapanggap na mga propeta, nangangaral, apostol, guro, sugo, anghel, at bagong Kristo. Bagong Kristo yan. Kilalanin natin. Para hindi naman magawin mo lalahatin natin, marami, kulang ang isang oras, Brother Marco. Ilan na lang yung mga medyo known o prominente. Di unahin natin yung sinampol natin. Okay, si